bago po natin simulan yung gawain, sama-sama po muna nating awitan at papurihan ang ating Diyos Ama. Okay. Okay. Po natin ang ating ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Kayo po ang mamuna sa gawain namin, Lord God, ngayong araw. Lord, gabayan niyo po ang aming mga dila sa aming mga babanggitin, Lord. Ikaw po ang maitaas namin sa araw na to, Lord. Lord, kung gano'n niyo po kami iningatan sa aming pagpunta dito, Lord, gano'n din po sa aming pag-uwi. In Jesus' mighty name we pray. Amen. For a soul in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, hallelujah. About you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes. Kumbaga, nilalayo mo yung isang tao sa kapahamakan. Ganon. But in biblical way, it refers po sa soul's liberation from sin, o nilalayo mo yung sarili mo, yung kaluluwa mo sa mga kasalanan, sa evil, at saka sa kamatayan. Kasi kapag namatay po tayo, ang katawan lubad natin is may iwan dito, tapos meron po tayong may katawan, may ano po, kaluluwa po tayo na it's either pupunta siya sa langit or sa impyerno sa buhay ko. In-accept ko yung forgiveness ni Lord sa akin through faith na meron ako kay Jesus Christ ngayon. Kumbaga, kung dati wala talaga akong, I more trust sa sarili ko, na mas nagtatrust ako sa kung anong ginagawa ko instead na mag-trust ako sa anong plano ni Lord sa akin. So basically, nalaman ko na, or personally, na feel ko na nag-work yung salvation sa buhay ko simply by just accepting the Lord. Or tsaka nag-grow ako as a Christian unti-unti. Unlike before na same pa rin ako, na ganito ako, kung ganito ako last year, ganito ako this year, now hindi na. Kasi every year, every season, may mga stages akong pagbabago. Na unti-unti, nag-grow ako as a Christian. Natin. Ang ibig sabihin ng repentance is turning back on sin and turn to God. Ang ibig sabihin nun is talikuran na natin yung kasalanan na nagawa natin at magbalik tayo sa Diyos. Regret naman is feeling bad because of something you did or didn't do. Nafe-feel bad ka sa nagagawa mo kahit na hindi mo sinasadya o sinadya mong gawin tapos nakonsensya ka. Meron tayong two kinds of sorrow. Ay hindi lang siya about sa pagsisisi kundi sa pagpapatawad din. Actually, last year, nung dinidiscuss to ni ate, is tamang-tama ako. Kasi ako yung taong hindi madaling magpatawad. As in, pag nagalit ako, inaabot ng ilang araw. Kasi mataas yung pride ko. Yes, aminado. At katwiran ko po na bakit naman ako kadaling magpapatawad? Which is mali pala. Kasi yung lesson na to, nangusap sa akin si Lord na magpatawad ka na, anak. Actually, hindi naman sa lahat ng oras is kailangan pairalin yung pride natin. Kasi minsan need din natin pakinggan yung side ng isa
na nakagawa sa atin ng hindi maganda para maunawaan natin? Pag nagda-drive po ako, hindi na po ako yung driver. Kumbaga, passenger na lang po ako. Sa kanya na po ako nagtitiwala. Binigay ko na po yung tiwala ko sa kanya kasi siya na po yung nag-guide sa akin. Kapag, yun, example, nagda-drive po. Ko, na nagawa ko noon, then, sa ano ate, sa talent. Kung dati po, nagagamit ko lang po yung talent ko sa pagsasayaw sa mga contest sa school, sa mga dance contest, kung saan man may dance contest. Tapos, ngayon natin, nagagamit ko na po siya para sa pagsiserve kay Lord, gamit sa pagtapos. 29 verse 11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ito din yung simbolo na tinanggap na si Jesus bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas. Ang baptism ay binyag na tayo inilubog sa tubig at kapag inangon ay magiging bagong nilalang at hindi na makasalanan. Ito ay simbolo ng spiritual na paglilinis at pagsimula ng pananampalataya. Yung once na nalubog po kami ngayon sa tubig, parang mas gaminawa ko yung sarili nito. Parang naiwasan na ko yung mga dati kong nagagawa. Like yung mga napapasama sa ating kaibigan yan. Na hindi niya po kami papabayaan. Like, kahit siya man po kami pumunta, siya po yung gabay namin. Na siya yung gagawa ng way kung bakit siya kami pupunta. Or at siya kami patungo. Ganun po. Ang baptismo para sa akin, ang tanong personal mong karanasan, ano ang ibig sabihin ng baptismo para sa iyo? Para sa akin, sa personal ko pong karanasan, ang ibig sabihin ng baptismo ay hindi lang basta isang seremonya, kundi isang malalim na desisyon. Ito ay tunay na pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. At kasabay nito, ang buong pusong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, Sambahan. Gabayan mo po kami sa aming usapan at tulungan kami lumalim sa aming relasyon sa iyo. Bigyan mo po kami ng kalungan at pag-unawa sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic ko po is devotion. Based on your experience, what those devotion means? Para sa akin po kasi ate, yung devotion po is siya po yung nagpapatanggal po ng anxiety ko, stress, tas nagko-comfort po sa akin every time na may problem po ako. Nagbumura ako din ngayon. Unti-unti na po siyang nababawasan. Sobrang as in, nagmumura. Tas yung pananalita ko parang pangkanto ba? Ganon. Parang Amen. church. Sa personal kong karanasan, ano ang ibig sabihin ng church para sa iyo? Sa akin natutunan, ang church ay hindi isang building lamang kundi ang isang local community ng mga tao na nagpupuri sa Diyos. Yes. As said in Romans chapter 16 verse 5, greet also the church that meets at their house. Greet my dear friend Epenetus, who was the first to convert to Christ in the province of Asia. Ibig sabihin ng verse na yun, ang church ay isang local community na nagpupuri sa Diyos. May pinagawa. Sige, okay lang. Paano nito binago ang direksyon ng buhay mo? Binago nito ang pananaw ko sa isang church dahil dati, ang kala ko sa isang church ay isang lugar lamang na nagpupuri na nagtitipon ng mga tao. Pero ang mga tao pala na pumupunta dito ay pinili ng Diyos dahil tulad nga sa sinabi sa Jeremiah,
For I know the plans I have for you. Declare one of the greatest gifts from God. Discipleship is a process of helping others to grow in their relationship in Jesus Christ. Hindi para kontrolin tayo, kundi para lumakad tayo sa pananampalataya at sa pagmamahal. This is consistently living under Christ of rule in decision making. Bawat desisyon mo sa buhay. Kaya ako sa JCIM, then before talaga inaaya na ako nun nila Jana, nila Shikaina. Pero ang sagot ko, may church akong ina-attenan, ganyan. Pero nung nag-church ako sa JCIM, doon ako nagtuloy-tuloy kasi doon ako na-share ng gospel and doon din lumalim yung pananampalataya ko. Ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa personal mong karanasan, ano ang ibig sabihin ng tithes and offering para sa iyo? For me personally, kasi ang ibig sabihin ng tithes and offering para sa akin ay pag-uuna kay Lord sa buhay ko, putting Him first above everything. Kasi ang pagta-tithes and offering is hindi lang siya simpleng pagbibigay ng pera sa church, kundi pagtitiwala kay Lord sa buhay mo at pagpapasalamat. Hindi siya pagpapasalamat kay Lord. Number 2. Paano nito binago ang direksyon ng buhay mo? Binago ni Lord binago ng pagtatithes ang buhay ko because natuto akong magtiwala kay Lord sa pera ko at sa Kanya mismo. Since naging tithers ako ng church, hindi naman sa simula pa lang, hindi naman consistent ako nung una, hindi ako consistent. Pero as time goes by, naging consistent ako sa pera ko na tinatithes and sa pagtitiwala kay Lord. Kasi yung pagtatithes for me is isa siyang way para sa pagpapakita ng trust ko kay Lord. Kasi hindi naman nawawala yung problema, lalo na sa financial. And napatunayan ko yung life verse ko na yun sa sarili, pero laging meron pag na kay Lord ka. Yan lang. Prayer and yung prayer po para sa akin is parang kung gaano mo kung paano mo sinishare yung pananampalataya mo po kay God. In one of my experience po, sa school po, so, Yung experience mo. umiiyak po ako sa school. Nung Martes ba yun? Kasi po, absent yung cough ko. Yung ano daw? Circle of friends po. Sorry. Ayun po, umiiyak po ako. Isang oras na po ako umiiyak. Tapos sila po, yung iba kong classmates ko po, nag-check na po sila ng test. Ayun. Tapos sinasabi po nila, ma'am, hayaan niyo siya. Tapos yung isa kong friend ko po kasi, ini-ignore niya po ako. Wala po akong ma-reach out. Tapos sabi ko sa sarili ko, Lord, kaya ko pa ba? Tapos? Ako makakapunta dito or Tapos tapos yun nangyari na po, naging tamboy na po ako. Medyo nag-a-approve na po yung ko. Nag-i-improve na siya. Yes. Third, ang iyong life verse? Life verse. 2 Corinthians chapter 4, 16-18. Yung life verse na po ito is parang medyo po nabago yung yung self ko po. Kasi sa sa school ko po,
nung third, fourth quarter, parang nawalan po ko ng spark. Anong spark? Parang naging ko, parang na-stress na po ako, anxious, Mm-mm. tas Kasi, bakit ka naging anxious? kasi po nilalayo ko na din po yung iba kong friends. Wala na po akong masabi na, hindi po kasi ako nagraran sa iba eh. Ako po yung mismo nagko-comfort sa iba. Ah, Maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Lord, dalangin ko po na ang aming mga napakinggan, Panginoon, ay maisa po sa isip namin, Panginoon. Lord, ang food, Panginoon, nawa ay maging maano namin ta sa aming kalakasan, Panginoon, sa aming kaligtasan, Panginoon. Lord, sa iyo lang ho namin yung binabalik ang pinakamataas na papurit na sa salamat sa tanging pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus. Amen.